10 years kasi nasa das mo pa kayo, nandun pa yun. 10 taon mga kapatid, nabuhay siya. Sabi ko nga lang, sayang, dapat naalagaan siya. Okay? So mga kapatid, napakahalaga ng ating buhay, isalig natin sa Diyos. Sapagkat yung 8, takot eh. Na para bang walang pananampalataya, makinig. Minsan, mga Kristiyano, parang ganun din minsan eh. Pag dumarating na sa problema, takot na. Amen? Para bang nakalimutan kung sino ang Diyos. Huwag naman po sa tayong ganun. Pero mga kapatid, ang kagandahan kay Caleb, kay Joshua, mga kapatid, aba yung kanilang tapang, yung kanilang lakas, yung kanilang pananampalataya, nakasalig sa Diyos. Okay? Caleb's courage was rooted in God and His promises, not to human strength. Aba yung tapang ni Caleb, mga kapatid, yung kanyang mga pangako, yung mga pangako na pinanghawakan ni Caleb, mga kapatid, ay nakayakap, nakasalig sa Diyos. Mahirap pag ang tao ay nangako sa'yo. Amen? Amen. Hindi lagi ang tao ay okay pag nangako. Minsan, naka-experience sa kayo, pinangakuan ka, hindi ginawa. Hello? Diba? Kaya tayo mga Kristiyano, huwag kang mangangako basta-basta, hindi mo kayang gawin. Hello? Pag sinabi mong gagawin ko, nangako ka sa tao, gawin mo, abay lalo pa sa Diyos. Pag tayo po'y nangako, abay gawin natin para sa Panginoon. So the 10 spies saw defeat, but Caleb saw victory. Caleb's courage was rooted in God and His promises, not to human strength. Ito. Kailan ang butuhan? Election. May? April. May po. Daming mga pangako na naman, di ba? Di ba? Ibibigay ko ang langit at lupa, iboto nyo lang ako. Di ba ganun tayo mga Pilipino, di ba? At nakakatuwa, ang gagwapo at gaganda yung mga politikong na makikita natin mga picture nila, di ba? Yung kanilang mga tarpaulin, sana naman, yung kanilang mga pangako tuparin talaga. Bakit, Pastor? Kasi minsan nakakadala eh. Nakakadala. Pero hindi naman lahat. Meron naman talagang tumutupad sa pangako. Yun ang maganda. Yun ang iboto natin. Amen? Yung may isang salita, titindig. Kung ano yung sinabi niya, pangako niya, abay gagawin niya. Abay yung ating iboto. At syempre, maganda yung buhay. Maayos ang buhay. No? Magandang patotoo. Gumagawa, panig sa katotohanan. Panig sa mabuti, hindi panig sa masama. Yun ang iboto natin bilang mga Kristiyano. Wala tayong ini-endorso. No? Ang sa atin mga kapatid, kung sino ang mabuti, kung sino ang papanig sa mabuti at tama, yun ang ating iboto. Okay? So sabi ito, we need to know who our God is. Kailangan nating malaman kung sino ang ating Diyos. Abay, kahit pa sa ating buhay bilang mga, di ba, pamilya, ano yung magiging bukas ng family mo? At tayo bilang simbahan, o bilang estudyante kayo, mga estudyante, taas ang mga kamay. Mga estudyante. Okay? Nagtatanong ka ba kung ano magiging bukas mo? Sabi ng teacher ko sa akin nung kami high school, gumawa kami ng para siyang essay eh. 10 to 20 years from now, what will you be? Kayo ba na pagsulat na ng teacher nyo ng gano'n? Kumbaga, sa palagay mo, 10 taon mula ngayon, 20 taon mula ngayon, ano ka na? Siyempre, kanya-kanya kami sulat, di ba? I will be a professional teacher, I will be a professional doctor, I will be a manager, blah, blah, blah. Ang dami. And praise the Lord, mga kapatid. Listen, ang sa atin lang, magtiwala sa Diyos at gawin mo kung anong kaya mong gawin. Amen? At tutulungan ka ng ating Panginoon. Okay? So, we need to know who our God is sa ating simbahan. Hindi lingid sa bawat isa sa atin. No? Tayo'y palipat na at naghahanap ng bagong malilipatan. I pray na huwag na tayong lumayo ng malayo pa. Amen? Tayo pinaghahanap ng lupa na bagong malilipatan. At iisipin mo, Pastor, gigibain nyo to? Oo. Kung paano, hindi ko alam. Amen? Pero naitayo natin to, di ba? Nagkalyo-kalyo ang ating mga kamay. Kalyo ko, nanigas na. Di ba? Si Daniel, pero kung katuwang yan, nung una. Pag-uhukay, dapat hukayin. Mga kapatid. No?
At alam ko po mga kapatid, halos lahat sa atin nakatulong dito. Amen? May nagbungkal kahit nanay, nagbungkal ng lupa, nagbuhat ng hollow blocks, naghalo ng semento, nag-welding, nagbukpok, naglagay ng electrical, tulong-tulong tayo. Amen? Kung paano natin ito nagawa, di ba tulong-tulong lang tayo? Kanino tayo nagtiwala? Sa Diyos. Hindi ganun kadaling itayo to, tama? Isipin mo mga kapatid, 3 taon, bago natin ito natayo sapagkat wala naman tayong pera. Amen? Sa Diyos po tayo nagtitiwala. At mga kapatid, ako'y naniniwala na pag tayo po lumipat, dalangin ko, nakikita niya, no? Bakante. Walang tao. Nakabakod na. Yung mga building niya, trusses nandyan, nalalagyan na lang ng mga bubong. Papalibutan na lang natin, still natin, meron na tayo. I-claim na natin yan. Panalangin natin mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Amen? Walang imposible sa Diyos. Wala tayong pera. Pera lang yung Thanksgiving natin nakaraan, nasa 40. Yan sa ating ipon mga kapatid. Yun pa lang ang ating ipon-ipon. Pero mga kapatid, tandaan natin to. We need to know who our God is. Sino ba siya para tayo mag-alala? Yan yung pag-aaralan natin ngayon. Hindi man natin ito matapos, pero tutuloy po natin. No? We need to know who our God is. Sabi dito mga kapatid, with God's presence, we are able. Dahil sa presensya ng ating Panginoon mga kapatid, kaya natin. Okay. Iyon din po ang sinabi ni Caleb at ni Joshua. Okay? Sabi dito, sa 27, and they told him, we said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Yung malo, negatibo, takot. Hindi nila nakita yung malalaking ubas ng isang gano'n ng ubas, mga kapatid. Yung, anong bang tawag nun? Bulig ba yun ng ubas? Di ba pag bumili ka, ang ganda tingnan ng, yung dikit-dikit pa siya, di ba? Sipin mo mga kapatid, 2 tao ang bubuhat sa isang ubas na yon. Yun ang nakita ni Caleb. Nung 2 mga kapatid, ni Joshua at Caleb. Ano pa? Sabi ron, surely it floweth with milk and honey. Nakita nila yung mga baka, ang tataba. Anong nakita ng 2? Malalaki ang ubas. Eh di ba ang ubas, masustansya yan. At sabi pa rito, no, ang daming bakahan, ang daming gatas nito. At sabi nila, mataba ang lupa, and this is the fruit of it. Nakita yun ni Caleb. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities were walled, and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. O sabi ito, ganun pa man. Bagaman mataba ang lupa, maraming gatas, maraming mga baka, ang lalaki ng ubas, Moses. Pero yung syudad, ay Joshua, yung syudad, ano sabi ron? Wall. No? Sabi ito, no? The cities are walled. Talaga namang, yung buong syudad, may bakod. At sabi dito, very great, napakagandang lugar, napakagandang syudad, napakayamang syudad. At nakita namin, ang mga anak ni Anak nandoon. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites, dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast. Okay, subalit, sabi ni Caleb, and Caleb stilled the people before Moses, and said, let us go up at once, and possess it, for we are well able to overcome it. Wow. Ganun pa man, merong tumayo dun sa 10 spies ng pangalan ay Caleb at si Joshua, 2 sila. Sabi nila, ganun pa man, Moses, no? Tayo ay pumunta doon at sabihin natin, sama-sama tayong pumunta doon sa lugar at yun ay ating masasakop sapagkat kaya natin sakupin iyon. Kaya nating sakupin iyon. Bakit pa so? Bakit nasabi ni Caleb na kaya nating kuhain yung lugar na yon? Na kaya nating sakupin ang lugar na yon? Siya ba'y naniniwala, nagtitiwala lang sa kanyang sarili? Hindi. Mga kapatid,
alam ni Caleb, alam ni Joshua kung sino ang kanilang Diyos. Amen? Naku mga kapatid, magandang kanilang motibo eh. Alam nila kung sino ang Diyos nila. Marami na silang napagtagumpay ang pagsubok at mga laban, mga kapatid. Kaya sabi nito ni Caleb, minsan pa kaya nating sakupin yon sapagkat meron tayong Diyos na kasama natin. Mga kapatid, yung ating kinakaharap sa ating imposible, sino sa inyo may 100,000 para lumipat tayo? Meron ba tayong dala-dala? Meron ba tayong hawak ng malaking pera? Wala. Pero mga kapatid, meron tayong Diyos na kayang-kayang gawin ang lahat. Amen? Yan ang pakaisipin natin mga kapatid. Meron tayong Diyos na kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay na hindi natin kayang gawin. Ang sa atin lang, gawin kung ano yung kaya natin. Amen? Yung mga imposibleng gagawin mga kapatid, yung hindi natin kaya, bahala ng Panginoon. Ang mahalaga, tayo po ay sumunod sa Kanya. Isipin mo mga kapatid, kung si Caleb at si Joshua, inabutan din ng takot. Kung sila kaya, kagaya ng 8, mga kapatid na natakot kay Anak, natakot sa Anakites, yung mga higanting tao, Gulayat, sa palagay nyo kaya, masasakop nila yung syudad na yon? Mga kapatid, hindi. Bakit? Kinapitan yung 8 ng takot eh. Nakalimutan nilang magtiwala sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ako'y natutuwa. Bakit gano'n? Sunod-sunod yung mga nakuusap kong pastor. Sabi ko nga sa inyo last week, inuntahan ko isang pastor dyan sa Amadeo. Nagulat ako, yung building nila, hati na, tanggalin ka lang, hati. Asan yung mga tao rito? Pero andun pa rin yung karatula. At sabi sa akin ng tao, Pastor, yung pastor po dyan, yung kanilang simbahan, lumipat na po. Sabi ko saan? To cut the story short, dumating ang anak. Sabi ko, Brad, anak ka ba ni Pastor Alex? Sabi niya, Pastor, sige po, ihatid ko po kayo sa amin. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa. Nakakatuwa. Kahit si Pastor Alex, hindi niya alam kung paano magpo-provide ang Panginoon ganon. Kapuputo lang ng kanyang paa. Kasi inoperan siya yung dito. Oh. Tinanggal to. Ang natira sa kanya, ito lang. Ito pinutol. Siyempre, gagastos yun, di ba? Tapos sumabay pa yung hindi nila alam kung saan siya lilipat na simbahan. Pero mga kapatid, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay. At alam niyo ba yung kanilang nilipatan? Sabi ko, Pastor, kailan pa kayo rito lumipat? 28 days pa lang kami rito, Pastor. Wow, 28 days. Pero mga kapatid, nakasimento na, may mga bakal pa yung alam mo yung square tube na matatak na kakapal, yun ang gamit nilang pose. At meron silang mesa din sa taas. 28 days pa lang mga kapatid, tulong-tulong ang mga miyembro. Hello? Tulong-tulong sila. May ginamit na isang miyembro. Ito, napakaganda ng puso ng isang miyembro. Pastor, tawag dito, etong lupang meron kami sa Amadeo, kasi magkakapatid yon, divided sa magkakapatid. Bicolana yung babae, yung lalaki taga Amadeo. Pastor, hindi pa naman ito namin ginagamit. Saka ano yung lupa namin? Yan ibagay lang na kayang palitan ng Diyos. Alam mo, ginawa ng mag-asawa, Pastor, yung lupa namin, sa simbahan na lang namin ino-offer, binibigyan namin sa simbahan. Mga kapatid, nasa 200 square meter yun. At bakante pa yung harapan, bakante pa yung kanan kaliwa, bakante pa yung likod, bakante pa harapan. Sabi ko, Pastor, no wonder, pwede yung makuha yan, pwede yung makuha yun, pwede yung makuha to, pwede yung makuha sa likod. Ang ganda ng puso ng mag-asawa. At ngayon po'y doon na sila nagsiservice. Meron naman akong isang kakilala, mga kapatid, pumutok yung Mount Pinatubo. Yung kanilang simbahan, 2 palapag. Parking sa baba, room ng mga bata, Sunday school, at yung taas, yun yung pinaka-auditorium nila. Nakikinig po ba kayo? Pumutok ang Mount Pinatubo. Sa sobrang bigat ng asphalt sa kanila, mga kapatid, bumagsak yung bubong ng simbahan. Di ba sa taas sila nag-worship? Bumagsak, mga kapatid, yung buong bubong. Talagang walang-wala sila, lumong-lumo sila. Alam niyo, mayroong isang pumatok na tao sa pintuan nila. Hinahanap si Pastor. Nandiyan po ba si Pastor? Sabi nila, sino po kayo? Ay, kami yung dyan, yung katapat nyo lang ng simbahan. Katapat lang ng simbahan.
Si Pastor po, sabi ng aming boss, pumunta raw, ng amo ko, pumunta raw sa bahay nila. Pagka anytime na pwede siya. Mga kapatid, hindi yun miyembro. Akala nila wala lang. Pinapapunta lang. Baka siguro mag-uusap lang. Or what? Di pumunta rin yung pastor. Nagsama ng isang miyembro. Mga kapatid. Ako po si pastor. Kami po yung taga dyan po sa Lighthouse. Olonga po. Ay, opo nga pala. Nagbilin po pala si boss, si amo, na may pinabibigay po sa inyo. Akala nila, pagkain lang or what. Mga kapatid, alam mo ba, pinabigay? Isang bayong. Hindi nila alam kung anong laman nun. Basta inabot ang pinabibigay po ito ng amo namin sa inyo. Alam mo, nung binilang ng mag-asawa, mga kapatid, around 200 to 300,000 laman ng bayong, hindi nila miyembro. Mga ganong pangyayari, mga kapatid. Meron pang isa, papunta ko ng Manila. Kwento naman ng isang pastor din to. Yung kanilang simbahan, ganun din. Ito naman po yung sa Cebu, nangyari. Ganun din ang sistema, palipat, naghahanap sila ng lupa or what, mga kapatid. Mga miyembro talaga namang ginawa na lahat ng magagawa nila para suporta ng gawain ng parang kulang pa rin. Mga kapatid, guess what? May tumawag sa pastor. Pastor, ganito, nakipag-meet sa Manila. Hindi nila miyembro, hindi nila kakilala. Pero Kristiyano siya. Engineer. Alam mo mga kapatid, nakakatuwa. Magugulat ka. Binigyan sila ng 40 M. 40 million. Staggered yun, una 10. Nadagdagan. Kaya mga kapatid, sila may pinakamalaking simbahan sa Cebu na Baptist Church. Mga kapatid, ito yan ha. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Amen? Hindi natin alam eh. Gawin lang natin yung pwede nating magawa. Bakit, Pastor? We should know who our God is. Yung hindi natin kaya, kaya niya. Yung kahinaan natin, sabi sa awit kanina, kalakasan ng Diyos, pakigising niyo tulog sa likod. Akala ko natulog eh. Okay. Okay yung gaganon. Umupo kayo na maayos. Daya nyo eh. Ako, daldal dito kayo. Natulog kayo dyan. No. Upo ng maayos. So mga kapatid, sapagkat sabi ito, for we are able to overcome it. Yung ating dinananas kayo mga kapatid, at yung mga daranasin pa, huwag natin kalimutan to. Mag-asawa man kayo, kabataan ka man, mag-asawa ka man, tayo man bilang simbahan, tandaan natin to, lahat po ay daraan sa ganyan. And praise the Lord, mga kapatid, may mga nauna na sa atin. Amen? At hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Abay tayo rin mga kapatid. Lakasan natin ang ating loob. Amen? Yung ating courage, iapos natin sa Diyos. Ikapit natin sa Diyos, mga kapatid. At patuloy tayong manalig sa Diyos sapagkat He is able. Amen? He is always able. Hindi natin kaya, pero God is. Amen? Kayang-kaya ng Diyos. Kaya sabi ito, pinatahimik Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating akyating paminsan at ating kunin, sakupin, sapagkat kaya nating lupigin ang mga Amalekites na yan, mga Anakites na yan. Abay, dapat ganun tayo. Amen? Laging positibo. Yung 8, anong tinignan nila? Negatibo yung 8, problema tinignan nila eh. Diba? Problema eh. Ay, hindi natin kaya. Ang lalakas yan, mga ano yan eh, mga mandirigma yan eh. Mga brusko pang katawan, ang lalaking tao pa. Papatayin lang tayo niyan, yung mga anak natin, papatayin lang. Pero mga kapatid, si Joshua at Caleb, hindi nila nakita yung negatibo. Nakita nila yung solusyon. Once na ibigay sa atin yan ng Diyos, mga kapatid, sa atin lahat yan. At makikinabang lahat ng ating mga anak. Alam niyo mga kapatid, nangyari doon sa mga 20 years old pataas, na reklamador sa Diyos, isa-isa. Habang sila ay naglalakbay ng 40 years sa mga kapatid doon sa wilderness, pinatay ng Diyos isa-isa yung mga reklamador sa Kanya at yung mga parabang walang tiwala sa Diyos. Kung hindi pinagtutuklaw ng ahas, pinagtutuklaw ng mga scorpion, mga kapatid, may kinain ng lupa, may mga nagkasakit, pero yung 19 years old pababa,
Mga hindi nagrereklamo sa Diyos, mga kapatid, yung mga bata pa, sila ang nakapasok sa promised land. Mga kapatid, huwag tayo magreklamo sa Diyos. Huwag tayo magreklamo. Joshua and Caleb did not see the problem. Amen? Kasi problema ng Diyos yun eh. Ang sa kanila, anong pwede natin gawin? Nakita nila mga kapatid ang solusyon. Manalig sa Diyos. Yun lang. Kung anong kaya natin gawin mga kapatid, gawin natin. Tapos. At ano nangyari? Nagtagumpay pa yung dalawa? Nagtagumpay sila. At sino nakinabang? Ang buong Israel at yung mga batang mga walang umuwang. Mga kapatid, nabiyayaan dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. So mga kapatid, we are able. Bakit? Because we have God. Amen? Ilang buwan mula ngayon? March, April, May, June. Mga kapatid, March na ngayon, di ba? So meron na lang tayo mga kapatid, 3 to 4 months. Kahit ako mga kapatid, kahit anong gawin kong isip, hindi ko maisip eh. Kaysa ma-stress ako mga kapatid, at kayo ba yung nag-iisip din? Lord, kayo ba yung nagpipray din? Abay mga kapatid, imbis na mag-isip tayo na mag-isip, ma-stress tayo ma-stress, Panginoon, tulungan mo kami. Amen? Panginoon, kayo pong huli naming, una't huli naming lalapitan. Sapagkat hindi natin alam kung saan tayo ilalagay ng Diyos. Amen? Pero dahil tayo simbahan ng Diyos, mga kapatid, sasamahan niya tayo. At kailanman, hindi hayaan ng Diyos na mapahiya ang kanyang pangalan. Amen? Sa kanyang papuri. Abay mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. He has better place for us. Mas maganda yung lugar na ibibigay sa atin ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Lakihan po natin ang pananampalataya. We should know who our God is. Okay, with God's presence, we are able. Pwede ba natin sabihin? With God's presence, we are able. Sabay-sabay tayo. With God's presence, we are able. Isa pa. With God's presence, we are able. Dahil kasama natin ang presensya ng Diyos, kasama natin ang kanyang persona, kaya natin. Amen? Amen. Walang pagsubok, walang problema, walang sitwasyon na pangit na hindi natin kakayanin. Amen. Bakit? Hindi natin kaya sa sarili natin. But God will always able. Amen. Kaya ng Diyos. Hindi tayo mayaman, wala tayo, salat tayo, pero meron tayong Diyos na napakayaman na hindi tayo pababayaan. Israel faced giants, but God is with them and made them well able by faith. Isipin mo, hinaharap ng Israel, mga kapatid, ilang ano yun, ilang hukbo yun. The Amalekites, the Anakites, ano pa? The Jebusites, ang dami, mga kalaban nila eh. Abay, mga ano yun, mga sanay din sa gera. Pero sino bang Israel kung konti lang sila? Alam niyo bang Israel ngayon? Yung Israel yung nasyon ng Israel, kasi laki lang ng Manila. Ganun lang kalaki ang bansang Israel. Pero alam niyo ba, very powerful sila? Anong taon to na ginera sila ng Arab countries? Nagtulong-tulong yun ang kapalibot sa kanilang bansa. Pero mga kapatid, parang 3 araw lang ata, nanalo sila. Israel. Naalala niyo yung yung nakarang, di ba yung Hamas? Nung parang meron silang okasyon, ang Israel. Yung mga kabataan nag-party-party. Tapos ito yung mga anong tawag sa mga to? Yung mga, anong bandido to? Yung mga Hamas ba yun? Diba? Ang dami mga pinatay ng mga Israelita. Meron nating kababayan natang 2 o 3 namatay. Kasi pinasok yung mga bahay ng mga Hamas eh. Anong ginawa ng Israel? Sinuyod nila yung mga kapatid. Walang ititira. Pati yung mga underground, pinasok nila. Suko yung mga Hamas. Suko sila. Maliit na bansa yan, pero napakamakapangyarihan. Bakit? Praise the Lord. Pinangakuan sila ng Diyos eh. Kasama nilang Panginoon. Sabi niyan, Israel faced giants, but God is with them and made them well able by faith. So tayo rin po, we are facing giants, mga kapatid, but let us always remember that we have God. Amen? We have God. God is with us, and He will make us well by faith. Kakayanin natin yan by faith.
So tulungan niyo ako mga kapatid manalangin. Amen? Kung na natin magagawa, manalangin, sa Diyos magtiwala, lumapit tayo sa Diyos, kumapit tayo sa Diyos. Amen? Kung saan niya tayo dadahin, Lord, kayo po ang bahala sa amin. Hindi ko rin alam. Pero ang Diyos, alam niya na kung saan niya tayo lalagay. Maaring ito. Panalangin natin. Sabi nga ng isang member sa akin, siguro, Pastor, kung bakit yan tinayo, binakura ng buo para sa atin yan. Abay, walang imposible sa Diyos. Baka hinandayan para sa atin. Hindi natin alam. Panalangin natin. Makausap po by Monday, bukas yung may-ari. Panalangin yung mga kapatid. Dilog natin sa Panginoon ngayon. So, God grieves when we sin. God is joyful when we obey. Mga kapag tayo namumuhay sa kasalanan, let us always remember this, ang Diyos po'y namimigati. Alam mo, isang kasalanan na, kumbaga, nagbibigay ng grieve sa Diyos, ng pait sa kanyang puso, kawalan ng pananampalataya. Yun eh. Para bang wala kang tiwala sa Diyos. Yung walo, ganun eh. Walang tiwala sa Diyos yung walo. Hindi ko alam kung nakapasok sila sa lupang pangako. Or kung nakapasok man sila, pinaya sila ng Diyos eh. Kasi walo laban sa dalawa. Mga kapatid, nakita nila problema, pero yung si Caleb Joshua, nung nakita nila, solusyon, magtiwala sa Diyos. At sumunod. Yung po mga kapatid na magagawa natin, no? God is joyful when we obey. Anong sabi sa Isaiah 8:20? Basahin natin to, Isaiah chapter 8 verse 20. Isaiah chapter 8 verse 20. Okay, anong sabi ng Biblia? Okay, sa verse 20, basahin po natin. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Mga kapatid, let us not forget the law of God. Amen? Let us not forget the testimony of the Lord. Let us not forget His words, the Bible. Huwag natin kakalimutan to. Ito po ang saligan ng ating pananampalataya at pagtitiwala, ang salita ng Diyos. At sa palagay mo, ang Diyos, pababayaan niya ang kanyang simbahan? Ano sabi ng Panginoon? I will never leave thee, nor forsake thee. Even the gates of hell shall not prevail against it. Mga kapatid, kahit pa yung sabi ng pintuan ng impyerno, hindi pwedeng pumigil yan sa simbahan ng Panginoon. Amen? Hindi tayo pipigilan, mapipigilan mga kapatid. Bakit? Kasama natin ang Diyos eh. At ito mga kapatid, hindi simbahan to ni Pastor. Ito po'y simbahan ng ating Panginoon. Amen? Amen. At kasama po tayo dun sa mga simbahan. Amen. Na tinatag ng ating Panginoon. So mga kapatid, God is able because we have God. No? We are able because we have Him. Okay. So Isaiah 40. Anong sabi dito mga kapatid? God is able. Number 1. God is able. Kaya niya. Isaiah chapter 40 verse 12. Yung pong binasa natin kanina. Okay. Basahin natin yung Isaiah chapter 40 verse 12. Sino ba ang ating Diyos? Bakit ba kaya niya? Sino ba ang ating Diyos? Isaiah chapter 40 verse 12. Samahan niyo po kung may mga bubuklatin po tayo mga Bible verses. Isaiah chapter 40 verse 12. Okay, ano sabi diyan? Sino bang gumawa ng lahat? At para hindi tayo magtiwala sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Sino siya? Who our God is. Sabi ito, verse 12, Who hath measured the waters in the hollow of His hand, and meted out heaven with a span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance. Sabi ito, sino ba ang nagsukat ng lalim ng mga dagat? Kaya ba natin sukatin? Pero ang Diyos kaya niya. Bakit? Nilikha niya yun. Sabi ito, sino bang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit at ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok
sa mga panimbang at ng mga burol sa timbangan. Sino ba gumawa ng lahat? Sino gumawa ng dagat, ng karagatan? Sino ba gumawa ng mga bundok at iba pa? Hindi bang ating Diyos? Ang problema na lang natin, malilipat ang kapiraso ng lupa. Bakit tayo mangangamba? Hello? Amen. Kung ang Diyos ang naglikha ng lahat, bakit tayo mangangamba? Ito pa nga, isa pa sa karugtong ko, nabanggit ko din ito minsan sa inyo. Ganon din ang sitwasyon. Simbahan, pinapalis, naghahanap sila ng lupa. Wala rin sila, probinsya pa yun, ha? Pero praise the Lord, mga kapatid, binigyan sila ng 9,000 square meter na lote. Sipin mo, 9,000 square meter, 1,000 square meter na lang, 1 hektarya na binigay sa simbahan. Sino nagbigay? Yung nagbigay, mamamatay pa yung tatay. Sipin mo yung mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Mga kapatid, God is able. Kaya huwag tayong Panginoon na loob. Panginoon, saan mo kami dadalhin? Saan mo kami ilalagay? Saan mo kami ililipat? Paano na pag lumipat kami? Hindi mo yung problema. Ang sa atin, tumulong ka. Amen? Yung kulang sa ating mga magagawa, ang Diyos ang magbibigay. At hindi niya tayo bibiguin. Pwede siyang gumamit, unang-unang gamitin niya tayo. At pwede rin siyang gumamit ng ibang tao. Walang imposible sa Diyos. Nag-gets po mga kapatid? So God is able. We need to focus on the greatness of God. Abay, kailangan nating ituon ang ating mga sarili sa ating Diyos. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matinag. Kasama natin ang Diyos. Kung tutusin, mas matindi pa nga kinakaharap ng mga Israelita nung time na yun eh. Isipin mo, ilang bansa yung kanilang kalaban. Sila, kukunti lang naman sila, hindi naman lahat sa kanila mandirigma. Karamihan doon, 20 years old pababa, sila yung mga pinalakas ng Panginoon. Kasi plus 40 years eh. So sila Joshua nung time na ito, mula 20 years old hanggang plus 40, 60. Ganon ang kanilang edad nun mga kapatid ni Joshua at ni Caleb. Nung sila nakapasok sa promised land. So God is able. We need to focus on the Lord, on the greatness of God, rather than focusing on the problems. Yung 8, nag-focus sila sa problema. Pero mga kapatid, yung 2, si Joshua at Caleb, kanino sila nag-focus? Sa Diyos. Mga kanak, mga kabataan makinig, walang pagsubok sa klase na hindi nyo kakayanin. Amen? Basta Lord, tulungan mo ako. Nakapokus ka sa Panginoon. Naranasan ko rin maging estudyante. Minsan walang pamasahe, walang pagkain, walang pang tuition fee. Pero biyaya ng Diyos nakapagtapos. Amen? Eh, hindi pa ako nung Krisyano. How much mo kung ako'y Krisyano na nung time na yun? Ang Diyos kailan mga kapatid, hindi po tayo pababayaan. Job chapter 9 verse 10, basahin natin to. Job chapter 9 verse 10. Ano pong sinasabi ng Biblia? Job chapter 9 verse 10. Okay, basahin po natin to. Which doeth great things past finding out, yea, and the wonders without number. Wow. Na gumagawa ng mga dakilang bagay. Sino yun? Sino po yun? Gumagawa ng dakilang bagay. Ang ating Diyos na di masayod, di maliri. Kaya bang sukatin mula rito ang buong kalangitan? Sino kaya? Kaya bang sukatin yung ibabaw ng dagat hanggang yung pinakamalalim na dagat? Kung may kaya nun ang Panginoon. Oo, mga kamanghamangang bagay na walang bilang. Wow. Pag sumakay na nga lang kayo ng aeroplano eh. Sino nakasakay na ng aeroplano? Sino nakasakay ng aeroplano? Dalawa pa lang kami, Brother Elmer. Si Sir Beng, sino pa? Si Sir Belinda, ilan tayo? 4. Meron pa ba? 5. Ay, bro, malapit na. Ay, pasensya na kayo kung ako yung nakatabi nyo sa aeroplano. Pasensya na kayong ingay ko. Wow! 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 Lalo na pag nandun ka na sa ulap, tapos yung aeroplano papasok dun sa ulap. Wow! Sabi ko. Yung pag nakita mo yung mga islands, pag nasa taas ka na, wow! Amazing ang Panginoon, grabe.
Tapos yung eroplano, iibabaw sa ulap, makikita mo yung sinag ng araw. Wow! Yung katabi ko sa pasensya na po kayo, first time ko. Ang galing-galing ng Diyos talaga. Mga kapatid, sabi niya, who made great wonders, who do it great wonders, past finding out, yea, wonders without number. Hindi mabilang mga kadakilaan ng Diyos. Ayun sila, kayo po naman nagtatrabaho, mga kapatid. Huwag lang tayong tumigil sa Panginoon, amen? Tayo mga Kristiyano na patuloy na sumasamba, nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Huwag kang magduda sa kakayanan ng Diyos. Kung nagawa niya ito, mga kapatid, mga dakilang bagay, anong problema mo? Sasakyan lang? Anong problema mo? Matrikula lang? Anong problema mo? Ganito lang? Mga kapatid, kayang-kayang ibigay yan ng Diyos. Amen? Huwag ka lang mag-focus sa problema, bagkus mag-focus tayo sa kakayanan at kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Ang sa atin po'y sumunod lang ng may pananampalataya sa Kanya. Because God is always able. Kayang-kaya ng Diyos ang lahat. Okay, sumunod. Mga talatang bubuksan natin. Job 12:7-10. Job chapter 12, verse 7-10. Basahin natin to. Job chapter 12, verse 7-10. Okay, ano sabi dito mga kapatid? Bakit hindi tayo magtiwala sa Diyos? Okay, saan natin pa? Job chapter 12, verse 7-10. But ask now the beast, and they shall teach thee, and the fowls of the air, and they shall tell thee. Ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan kanila, at ang mga ibon sa impapawid at kanilang sasaysayin sa iyo. Mga kapatid, kahapon, ay nung nakarang araw, bumili ko ng ibon, ayun, nandun sa labas. Yun ang halang ibon, tingnan mo. Yung kulay nila, kagara, no? Kagara ng mga ibon. Sino mahilig sa inyo sa mga pet? Pusa, aso, ibon. Nahilig ako dyan kasi anti-stress yan Yung bang pag-stress ka, nakakatulong sila. Nababawasan yung stress mo. Mahilig ako sa mga pet. Oo. Yun ang nga lang ibon, sabi ko, ang gaganda ng kulay nila. Grabe mga kapatid. I-share ko lang to sa inyo. Maikli lang to Maikli lang po ito, pasensya na. Sana makita ko siya. Yung kaibigan ko, nakilala ko siya sa Batangas. Napakaamo niya. Yung lahat ng ibon, lumalayo pag hello, lumalayo mga ibon. Yung pikak, lumalayo. Pero alam mo yung pikak, ang ganda ng pikak. Alam niyo yung buntot na, yung parang buti niya bumubukas, parang may mga mata. Sabi ko, ang ganda naman ng hotel na to, may para silang mini zoo. At ito nakakatuwa itong naging best friend ko doon ng 2 araw. Hello! Would you be my pet? Would you be my pet? Forward ko lang konti. Ganda-ganda mo naman. Talagang lumalapit siya. Talagang lumalapit siya sa akin. Mahahawakan mo yung kanyang tuka. Ganyan siya kalaki. Hindi ba kita yung isa? Hindi siya maliit, ganyan kalaki. Nasa baba ang partner niya yun. Ayan. I love you, I like you. Would you be my pet? Mga kapatid, nakakatuwa. Kahit sabi rin sa Bible, yung binasa natin pumunta ka sa mga animals, manilikha ng Diyos, at sasagutin kanila. Hindi sila nagsasalita, pero tingnan mo yung ibon. Yung ganda ng kulay, puti, blue, green, yellow, orange, red. Yun na nga lang nandiyan natin, red ang tuka, yellow, tas green. Mga kapatid, hindi ka ba na-amaze kung sino ang Diyos? Hindi man sila magsalita, pero yung itsura nila, nagsasabi na nasa atin na mayroong Diyos na naglikha sa kanila. Amen? Kahit nga sa mga pusa, sa mga aso, mga kapatid, grabe kagaling ang Diyos. Kaya mga kapatid, we should know who our God is. Tuloy natin ang pagbabasa. Or speak to the earth, and it shall teach thee, and the fishes of the sea shall declare unto thee
O magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo, at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Hindi ba mga kapatid, kahit yung mga isda, nakakatuwa. Yung mga isda, para silang, may mga, halimbawa, merong isdang magkakamukha, pero ibang brand nila, diba? Ibang lahi nila, pero kung titingnan mo, magkakaiba sila ng ma-amaze ka. Grabe, ang ating Panginoon. Who know it not in all this, that the hand of the Lord hath wrought this? Sino ba gumawa ng lahat ng bagay na di ba ang Diyos? Verse 10, in whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay, at ang hininga ng lahat ng mga tao. Isipin mo yun. Yung kaluluwa, yung buhay na meron tayo mga kapatid, nasa kanyang kamay. Kaya nga mga kapatid, kung kukunin niya ang hayop, talagang mamamatay ito ng kusa. Amen? Kung kukunin niya tayo mga kapatid, siyang nakakaalam kung kailan. Hello? Nakuha niyo po mga kapatid? Yan po ang Diyos na meron tayo. Dakila at kagilagilalas na Diyos. Okay, sumunod na talata. Basahin natin yung 1 Samuel chapter 2, verse 2 to 10. 1 Samuel chapter 2, verse 2 to 10. Basahin po natin to. 1 Samuel chapter 2, verse 2 to 10. Okay, basahin natin yung verse 2. Sama na natin yung verse 1. Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head and kissed him and said, it is not because the Lord hath anointed thee to be captain over his inheritance. Verse 2, when thou art departed from me today, then thou shalt find 2 men by raises sepulchre in the borders of Benjamin. Tama ba ito? 1 Samuel chapter 10, verse 2 to 10. They will send to thee the asses which thou wentest to seek are found, and lo, thy father hath left the care of the asses, and sold it for you, saying, what shall I do for my son? Verse 3, then shalt thou go on forward from thence, and thou shalt come to the plain of Tabor, and there shall meet thee 3 men on going up to the God of Bethel, one carrying 3 kids, and another carrying 3 loaves of bread, and another carrying a bottle of wine. Verse 4, and they will salute thee, and give thee 2 loaves of bread, which thou shalt receive of their hands. After that thou shalt come to hill of God, where is it God, the goddess of the Philistines, and it shall come to pass when thou art come thither to the city, that thou shalt meet a company of prophets coming down from the high place with psaltery and tabret, and pipe and a harp before them, and they shall prophesy. Mga kapatid, alam niyo po ba kahit sa pagbibigay ng magiging partner sa buhay, o mga young people, makinig, kahit ang pagbibigay ng partner sa buhay, mga kabataan, lalaki, babae, mag-antay ka lang. Ang Diyos ang magbibigay niyan sa iyo. Amen? Mag-antay lang sa tamang pagkakataon. Huwag mamadali. Bagaman ikaw ang pipili, totoo yun, pero Diyos ang magbibigay ng mabuting partner sa iyo. Mag-antay ka lang. Nakuha po mga kapatid, ang pag-iingat ng Panginoon ay laging nandyan sa mga nagtitiwala sa Kanya. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shall be turned into another man. Let it be when these signs are come unto thee, that thou do all as occasion serve thee, for God is with thee. Sabi rito, kasama mo ang Panginoon. Amen? Kasama ba natin ang Diyos ngayon? Amen. Totoo yun. Kung paano kasama nila ang Diyos nung unang panahon nila Adan, Abraham, Isaac, Jacob, mga kapatid, ang Diyos na nakasama nila is the same God that we have today. Amen? And the same God who will lead us tomorrow. Kaya mga kapatid, hindi dapat tayo matakot, hindi dapat tayo mangamba kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Ang sa atin lang, magtiwala sa ating Panginoon. God is always able. Psalms 19:4. Atin pong basahin. Psalms chapter 19 verse 4. Okay, sundan niyo po ako. Psalms 19 verse 4. Sino ang Diyos na meron tayo? Atin pong basahin. Sabi dito, their line is gone out through all the earth,
and their words to the end of the world. In them had He set a tabernacle of the sun. O sino ba nagbigay sa atin ng liwanag ng araw? Alam niyo ba ang araw, ito ay composed of millions of volcanoes? Kung bakit siya sobrang liwanag? Puro sa volcano, puro siya, puro siya mga bulkan. Ibang bulkan, pag sumabog yan, lumiliwanag, di ba? Kaya no wonder mga kapatid, ang sun, napakaliwanag niya. Bakit, Pastor? Isipin mo, milyones na volcano siya. Alam niyo ba yung sun flare? Yung lagablab ng apoy ng araw, kayang umabot sa earth. Alam niyo po ba yun? At nakakatuwa, no? Ang galing ng Panginoon. Yung mga planetang malapit sa araw natin, sa solar system natin, hindi ka ba nagtataka, hindi lumalapit sa araw? Hindi tayo dumidikit sa araw, talagang may distansya. Hello? Nakuha niyo mga kapatid, may gawa nun. Ng Diyos. At kung imagine mo, ang earth hindi naman nakasabit, di ba? Hindi yan nakahangir. Yung may hangir na sa nabit, hindi. Siya ay gumagalaw, mga kapatid, nakalutang, kumikilos, umiikot sa kanyang sarili habang umiikot sa araw. Ang galing ng Panginoon, di ba? Amen. Amazing ang ating Panginoon. Sobrang amazing ang ating Diyos. Okay? Ganun ang ating Diyos kadakila. Napakabuti sa atin ang ating Panginoon. Wala nang hihigit pa sa Kanya. Mga kapatid, yan po ang ating Diyos. Okay, trivia. Alam mo ba, detalyado ang ginawa ng Diyos? Unang planeta, Mercury. Alam niyo bang Mercury? May kopyahan na ako para makita niyo. Alam niyo bang Mercury, umiikot siya sa araw ng 80 days. 80 days ang kanyang ikot, ang Mercury sa araw. Kumbaga parang isang taon na ng Mercury. Sumunod. Ano sumunod? Sabi niya, no, hindi pagkakasunod-sunod to, base lang sa drawing ko ito. Venus. Ang Venus po ay umiikot sa araw ng 225 days. Ang Earth, tayo po ay umiikot sa araw ng 365 days. Isang taon na yon, tama? Ang Jupiter, siya po ay umiikot ng, Mars muna tayo. Ang Mars ay umiikot sa araw ng 687 years. Days. Sorry, Pastor. 687 days. Okay, next. Okay, ang Jupiter. Ang Jupiter po ay umiikot sa araw ng 12 years. Sumunod. Ang Saturn umiikot sa araw ng 30 years. Grabe, no? Ang Uranus umiikot sa araw ng 84 years. Ang Neptune, umiikot sa araw ng 165 years. Ang Pluto, umiikot sa araw ng 248 years. Hindi ba amazing ang Diyos? Wala silang tali. Pero tingnan mo, hindi sila nagkakabangga-banggaan. Amen? Hindi ba amazing ang ating Diyos? Kung iisipin mo, kung ilalagay lang natin sa tao, ang Diyos sa pag-iisipan ng tao, mga problema siya, paano kayong gagawin dito, no? Baka magbanggaan to, pero hindi ganun ang Diyos eh. Kaya tayo mga kapatid, yung earth to, ang liit-liit lang eh. Problema natin, maliit lang naman ang lote. Diba, kung may praise the Lord, kung tayo mga ngarap, mga kapatid, pwede bang lakihan natin ating pangarap? Huwag lang 100 square meter. Pero ba yung Diyos natin? Lakihan na natin. Amen? Boy, magandang panalangin. Panginoon, 2,000 square meter. 1,000, pinaka-minimum. 1,000 pataas. Bakit pa so? Bakit? Darating ang time, marami magkakaroon ng sasakyan sa inyo. Nakuha? Ang magiging problema natin, parking. Yan nga lang bulokong tricycle eh. O problema ngayon, sa buhay ipapark eh. Diba? Paano na yung mga motor nyo? Yung mga four wheels nyo, saan isasakay sa susunod? Isasakay. Saan ipapark sa susunod?
Mga kapatid, yun yung problema ng mga simbahan eh. Abay, lakihan natin yung ating pananampalataya. Amen? Ngayon pa lang, Lord, bigyan mo kami ng minimum, no? 1,000. Pwede pa natin lakihan eh. 2,000 na, Pastor. Pwede tayo makapaglagay dyan ng court, ng swimming pool, di ba? Ng mga conferences hall at iba pa. Malaking auditorium. Tapos ilang baitang na building. Bay mga kapatid, mangarap tayo, wag lang ngayon, mangarap tayo sa mga susunod pang taon. Habang hindi pa bumabalik si Kristo. Amen. Alam niyo ba, isa ka rin pangarap, mga kapatid, magkaroon tayo ng eskwelahan. Makinig, alam niyo ba may permit na tayo to operate school? May permit na ako. Hindi ko lang po tinuloy. Dapat nung nakaraang taon pa. Ang problema natin, yung ating lupa kasi hindi sa atin. Nakipagtaya po ko sa isang pastor na siya po yung siya po ang presidente ng Association of Private Schools sa buong Cavite. Binigyan tayo ng permit hanggang grade 6. Nursery, kinder, prep, hanggang grade 6. Ang problema natin, una yung lupa hindi sa atin, pero pwede na magsimula sana. Pangalawa, sino mga magtuturo? Kulang tayo ng tao. Pangatlo, facilities. Pero meron na tayong permit. Isa po yun sa aking panalangin. Lord, gusto ko pong magkaroon kami ng sariling eskwelahan. Christian school. Kasi naawa ako sa mga kabataan. Christian school na kung saan hindi malaki ang tuition fee. Quality ang edukasyon. Yung mga bata may takot sa Diyos. Mga kapatid, pwede ba nating isama yun sa panalangin? Yun po yung desire ng aking puso. Loobin nawa ng ating Panginoon. So, balikan natin yung ating mensahe. God is able. Amen? Sapagkat mga kapatid, kaya niyang gawin ang lahat. Isaiah 40, 15 to 17. Dalawang talata na lang. Isaiah chapter 40, verse 15 to 17. Anong sabi ng ating Panginoon? Isaiah chapter 40, verse 15 to 17. Masama bang mangarap? Mga kapatid, libre ang mangarap. Amen? Lalo pa kung yan ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Isaiah chapter 40, verse 15 to 17, basahin natin to. Behold, makinig ha, behold, the nations are as a drop of a bucket. Sa wikang Tagalog, ang bawat bansa ay parang isang patak lang ng tubig sa timba. And are counted as the small dust of the balance. Behold, he taketh up the ice as a very little thing. Narito ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, inaari na parang munting alabok sa timbangan. Narito kanyang itinataas ang mga pulo na parang napakaliit na bagay. Totoo naman talaga. I-zoom out mo yung kaninang solar system natin. Alam niyo ba ang solar system natin? Nasa galaxy na tinatawag na Milky Way. At ang Milky Way ay napakaraming solar system. At ang Milky Way, isa lang po sa galaxies. Around millions of possible billions of galaxies, mga kapatid, na meron po ang buong universe. Kaya, kayang bang sukatin ang buong kalawakan? Kaya bang sukatin natin ang talino at gilalas na Diyos na meron tayo? Problema natin, ito lang, napakaliit. Kanino ka magtitiwala? Sa tao, sa sarili mo? Sa Diyos tayo dapat magtiwala. Amen? Because our God is able. He is always able. Psalms 48, verse 2, last verse. Psalms 48, verse 2. Ano pong sabi dito sa talata sa Psalms chapter 48, verse 2? Atin po itong basahin. Psalms 48, verse 2. And we will close with this. Okay, last verse basahin natin to. Sabay-sabay tayo. Ready? Basahin natin. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north,
the city of the great King. Yung verse 1. Ano sabi dyan? Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Dakilang Diyos at marapat pakapurihin sa bayan ng aming Diyos sa kanyang banal na mundo. Mga kapatid, tandaan natin to, God is able. Anumang problemang kinakaharap mo sa family, sa pag-aaral, anumang problemang kinakaharap mo sa kaibigan mo, sa eskwelahan, sa trabaho, sa negosyo, tandaan natin to, our God is able. Amen? Kaya ng Diyos yan. Ang sa atin lang, patuloy na magtiwala sa Kanya, sapagkat mga kapatid, kaya ng Diyos anumang problemang mayroon tayo. Amen? Lakihan natin ang ating pananampalataya sa Diyos at magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Focus tayo sa Kanya, sumunod lang tayo sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, hindi ganun kadali ang inaharap ng mga Israelita noong time na yun. Kumbaga, para silang underdog. Ito yung mga kalaban nila, ang lalaki, tutusin mo, talong-talo sila. Pero imagine how the Lord twisted everything. Natalo nila yung mga bansa, nasakop nila yung Kanaan land, the land of promise. Ang daming tao ron Ang daming mga kalaban dun Iba-ibang lahi. Pero how come they were able to possess it? What is the reason? Because they have the God who is able. And the same God that we have today is always able. Amen? Ay pong lahat ay tumayo at manalangin. Aming Diyos, dakilang Ama, purihin ka. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako sa aming buhay. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mo kaming pangunahan. Increase our faith, O Lord.